Maaari na po tayo magsipo muna. Ate Bebet, naalala mo ba kung kailan natin unang ganap ang handugan? Sa pagkakaalala ko, kung tama ako, parang mga 2007 or more or less, nakakadalawang dekada na tayo. Tama ba, Terence? Hindi namin. Mga dalawang dekada na ho natin ginagawa ang handugan. Matagal-tagal na rin pala. Sa mga nagdaang taong ito, ang ating mga kabarangay kasama ang iba't ibang ministries at organizations ng ating simbahan ay nag-aalay ng mga bulaklak sa paanan ng imahe ng mahal na Birhen para sa nalalapit nating kapistahan. At maliban sa pag-aalay ng mga bulaklak, tulad ng nakaraang taon, ang ating mga alay at panalangin sa mahal na ina ay sasamahan natin ng pagsayaw. Ayan, tama po ang narinig ninyo. Sasabayan natin ng pagsayaw ang pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na patrona. Tama po yun. Kasi po ang pagsasayaw ay isa ring pagpapahayag o pagpapakita ng ating pananampalataya at pagdedebosyon. Lalo na sa ating mga Pilipinong Katoliko, hindi ba Ate Levy? Tama ka dyan, Brother Tom. Kasi marami tayong mga tradisyon dito sa Pilipinas kung saan ang pagmamahal sa patron ng isang bayan ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagsasayaw. Halimbawa rito ay ang sinunog sa Cebu, alay sa mahal na poong Santo Niño. Tama, Brother. Mayroon din pagsasayaw sa Ubando para sa Santa Clara at San Pascual Baybon para naman sa mga gustong magkaanak. Tama yun. Meron ba dito naka-experience ng sumayaw sa Ubando? Wala. Sabi ng lola ko, nagsayaw sa Ubando. Meron yan, I'm sure. Meron? Meron. Nagsayaw. I-share ko lang, nagsayaw ang lola ko sa Ubando after 10 years ang hindi nagkaanak. After 10th year, nagkaanak siya ako na sumayaw sa Ubando. Kaya napaka-makahulugan ng ating pagsasayaw. At huwag na tayong lumayo pa, dito sa Pandakan, meron din silang pagsasayaw. Ang tinatawag na Buning-Buning Festival. Naalay rin sa poong Santo Niño. Ang mga pagpatunay lamang na sa ating mga Pilipino, ang pagsasayaw at pagmamahal ay maaaring magsama. At sigurado naman tayo dyan na makakasabay tayo sa pagsayaw. Kasi lahat naman tayo kahit simpleng pandanggo ay kaya-kaya naman masayaw habang nag-aalay ng bulaklak. Tama po. Tatawagin natin ang bawat barangay at sila ay lalapit sa imahe ng mahal na Birhen habang sumasayaw sa samin ng tungtungin. Mag-aalay ang bawat isa ng kanilang mga bulaklak sa paanan ng mahal na Birhen at kanilang paliliputan ang imahe. At kapag silang lahat ay
ay nandun na sa platform, sabay-sabay nilang isisigawan. Viva la Virgen! Ayan. O, at mukhang magiging masaya ang ating handugan sa taong ito. Ano po? At huwag kayong pag-alala dahil may aalalay naman sa atin sa pag-aalay ng mga bulaklak. Nariyan ang mga miyembro ng Greeters and Collectors Ministry upang tayo ay gabagan. Kaway-kaway sa mga members ng Greeters and Collectors. Ayan sila. Ayan talaga, brother. At sa pagkakataong ito, bago natin simulan ang pag-aalay ng mga bulaklak, pakinggan muna natin ang paunang pananalita mula sa moderator ng Parish Pastoral Council, Attorney Maria Luisa Cecilia Garcia. Palakpakan po natin si Toro. Kompleto na naman ang ating pangalan. Siyempre, Magandang hapon po, mga kaparokya. Yes, swerte tayo, mahangin, nawala ang init ng araw. Talagang mahal na mahal tayo ng ating mahal na nila ngayong hapon. So sabi nga, nung sinabihan ako na magbibigay ng opening remarks, naisip ko last year, closing remarks. So parang kailan lang, diba naka-isang taon na pala tayo sa pag-aalay ng bulaklak, sabi mahal na ina, sa Handugan, ngayon 2026. So ano ba yung naging tradisyon na ito, naging part ng cultural heritage ng Santa Ana? At ano ba ang significance ng pag-aalay ng bulaklak sa kanya? Natanong ba natin ang mga sarili natin, bakit tayo nag-o-offer ng flowers? Hindi lang naman during Handugan, di ba? Kahit minsan, sa mga altar natin sa bahay, nagbibigay tayo sa pagita, bulaklak. Anong sinisimbolo nun para sa inyo? Di ba pagmamahal, paggalang, pasasalamat sa lahat ng gabay at pagdarasal ng mahal na ina para sa atin. Pagbibigay, ang tawag dyan, biyaya, grasya sa ating lahat. At sana, katulad ng mga bango at nalimuyak ganda ng mga bulaklak na ito, ay makita rin sa ating katauhan kung ano yung mga virtues ng ating mahal na nanay, si Nanay Ola. Ano ba ang virtues si Blessed Virgin Mary, di ba? Grace, simplicity, humility, being humble, at ang kanyang walang sawang matatag na pananampalataya sa Diyos. So sana tayo lahat, ang hirap man gawin, sana magkaroon tayo ng drive or yun yung maging ating inspirasyon. At hindi lang ito isang ritual, physical manifestation ng ating debosyon, kundi isa buhay natin talaga kung ano ang kahulugan ng pag-aalay at ang activity na ito every year. So hindi lang sa bulaklak, sa pagsasabuhay, at pati na rin sa pagsasayaw. Yun lamang, mahal ina ng walang makampon, ipanalangin mo kami. Viva la Virgen! Viva! At nga pala, bago matapos, batiin natin ng happy birthday si Dedet. Birthday po niya today. Happy birthday! Happy birthday, Ate thank you so much sa inyong lahat. Napaka-bless ko kasi ng taon sa birthday ng aking kaalaman. Thank you po mga Mary. Thank you ulit, Ator, sa iyong mga sinabi. Akma sa ating okasyon ngayon. Maraming salamat. At ngayon ay dadako na tayo sa pag-aalay ng mga bulaklak. Ang bulaklak ay isa sa pinakamaganda at kahangahangang nilikha ng Diyos Ama. Ang pag-aalay nito sa ating patrona, ina ng mga walang mag-ampon, ay ang pagpapahayag ng ating pagmamahal at pagtatangi sa ating pinitingkakasi at pinakamamahal na ina. Tama ka dyan, Brother Carlos. Talaga ang bulaklak ay napakaraming symbolism. Sabi nga ni Atty. kanina, ito ay bilang pagpapahalaga, pagbibigay ng galang, at pagmamahal. Tama? Ayan. Kaya bilang panimula sa pag-aalay ng mga bulaklak, tinatawagan po ang mga barangay coordinators bilang kinatawan ng kanilang mga barangay para pagunahan ang lahat sa panalangin ng paghahandog. Inaanyayahan pong tumayo ang lahat para makiisa sa panalangin. Sumabay po tayo sa panalangin. Tayo po ay, ilan sa atin ay may kopya ng panalangin.
In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Minamahal at pinipitakasin namin, ina na walang magampon, narito huling mga anak mo sa iyong harapan, upang magpugay at pag-alay ng aming pagmamahal at pagtatani sa iyong kalinisang puso. Ang aming handog ay maging karapat-dapat na mapuri at pasasalamat sa iyong walang sawang pagkalinga at pamagitan sa amin na iyong mga ampon. Ipulot mo ang iyong mga angina na naging kalugod-lugod sa Diyos Ama ay maging dahilan ng aming kalakasan at pagpapagaling sa buhay ang mga tulong ng iyong anak na Jesus. Kalupin mo ang aming abang handog at malapin mo kami kasihan ang iyong walang sawa, walang pinipili at walang kasukaling pagmamahal at pagkalinga. Ngayon at hanggang sa huling sandali ng aming buhay, mahal na ina ng walang magampon, lumapit at gabayan mo kami at ang aming pamilya na may pag-ibig, pagkakalima at pag-asa tungo sa iyong anak, ngayon at magpakailanman. Mahal na ina ng walang magampon, manalangin mo kami. Amen. Upang simulan ang paghahandog ng bulaklak at bigyang tingkad at natatanging sigla ang ating pagdiriwang ngayong hapon, ating ngayong saksihan ang inihandog na sayaw ng mga miyembro ng Krusada ng Santo Rosario ng Barangay.